Ka-trivias, alam nyo ba kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakamagagandang isla sa Pilipinas? Halina't tuklasin natin ang Bohol. Matatagpuan ito sa Central Visayas Region, isang islang probinsya na napapaligiran ng mga dagat ng Cebu sa kanluran, Leyte sa hilagang silangan, at Mindanao sa timog. Kilala ang Bohol hindi lang sa kanyang mga pambihirang tanawin, kundi pati na rin sa kanyang makulay at mayamang kasaysayan na humubog sa pagkakakilanlan ng mga mamamayan nito. Ang islang ito ay tahanan ng mga natatanging hayop at mga geological na formasyon na tunay na kahanga-hanga. Sinasabing ang mga unang nanirahan dito ay mga Austronesian na ninuno na siyang nagpasimula ng isang pamayanang may sariling kultura bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ngayon, paano nga ba nakuha ng Bohol ang pangalan nito? May iba't ibang kuwento, pero ang pinakasikat ay nagmula sa salitang Bool. Ito raw ang pangalan ng isang barangay o maliit na pamayanan na matatagpuan malapit sa kasalukuyang Tagbilaran City. Dito unang dumaong ang mga Espanyol noong 1565. Ang lugar na ito, na tinawag na Bohol, ang naging sentro ng mga unang interaksyon sa pagitan ng mga katubo at ng mga mananakop. Sa paglipas ng panahon, ang pangalang ito ay ginamit na upang tukuyin ang buong isla. Ito ay isang paalala na ang maliliit na simula ay maaring maging pundasyon ng isang malaki at makabuluhang kasaysayan na tatak sa isipan ng maraming henerasyon. Ayon sa mga arkeologo, ang Bohol ay mayroon ng sibilisasyon bago man dumating ang mga Espanyol. May mga nahukay na artifacts tulad ng mga banga at kagamitang bangpato na nagpapatunay na mayroon ng pamumuhay at kalakalan sa isla, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga sinaunang Boholano ay kilala bilang mahuhusay na mandaragat at magsasaka. Sila ay may sariling sistema ng pagsulat at paniniwala na nakasentro sa kalikasan at mga anito. Ang kanilang buhay ay simple ngunit organisado, isang patunay ng kanilang kakayahang umangkop sa kanilang kapaligiran. Ang mga ebidensyang ito ang nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mayamang nakaraan. Ang mga unang nanirahan sa Bohol ay tinatawag na mga Eskaya, isang misteryosong tribo na may sariling wika at sistema ng pagsulat. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto ang kanilang pinagmulan. Ang kanilang komunidad ay nananatiling buo sa mga bayan ng Duero, Guindulman at Pilar. Sila ang buhay na testamento ng sinaunang kultura ng Bohol, na nagpapakita kung gaano kayaman ang kasaysayan ng isla bago pa man ito naitala sa mga aklat. Ang kanilang mga tradisyon at paniniwala ay patuloy na isinasabuhay, isang mahalagang bahagi ng cultural heritage ng Bohol na dapat nating alagaan at ipagmalaki sa buong mundo. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan hindi lang ng Bohol kundi ng buong Pilipinas ay ang Sandugo o Blood Compact. Ito ay naganap noong Marso 16, 1565 sa pagitan ni Datu Sikatuna, isang lokal na pinuno ng Bohol, at ni Miguel Lopez de Legazpi, isang mananakop na Espanyol. Ang ritual na ito ay nagsasangkot ng paghiwa sa kanilang mga braso, pagpapatulo ng dugo sa isang kopang may alak, at pag-inom nito. Ito ay sumisimbolo sa isang kasunduan ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Ang Sandugo ay hindi lamang isang simpleng kasunduan. Ito ay ang unang Treaty of Friendship sa pagitan ng Pilipino at ng mga Espanyol na nagbukas ng daan para sa kolonisasyon. Ang Sandugo ay naganap sa baybayin ng Bohol kung saan unang dumaong ang barko ni Legazpi. Ayon sa kasaysayan, noong una ay nag-aalinlangan si Sikatuna na makipagkaibigan sa mga Espanyol dahil sa masamang karanasan ng mga katutubo sa mga naunang dumating na Portuges mula sa Moluccas. Ngunit sa tulong ng isang interpreter na si Bornean Moro, naipaliwanag ni Legazpi na hindi sila kaaway at nais lamang nilang makipagkalakalan at maghanap ng pagkain at supply. Ang tiwalang nabuo sa pagitan ng dalawang leader ay naging simbolo ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Bohol, na may malaking epekto sa mga sumunod na taon. Matapos ang Sandugo, nagsimula na ang mahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Bohol, na tumagal ng mahigit 300 taon. Itinatag nila ang mga simbahan, paaralan, at istrukturang pampamahalaan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang mga Jesuita at Recoleto ang mga unang misyonerong nagpalaganap ng Kristyanismo sa isla. Bagamat maraming pagbabago ang idinulot ng mga Espanyol, hindi lahat ng Boholano ay yumakap sa kanilang pamamahala. Nagkaroon ng mga pag-aalsa,
tulad ng Tamblot Uprising noong 1621 at ang mas matagal na Dagohoy Rebellion na nagpakita ng tapang at pagmamahal ng mga Boholano sa kanilang kalayaan. Ang Dagohoy Rebellion na pinamunuan ni Francisco Dagohoy ay itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula ito noong 1700 at 44 at tumagal ng 85 taon hanggang 1829. Ang dahilan ng rebellion ay ang pagtanggi ng isang paring Heswita na bigyan ng Kristiyanong libing ang kapatid ni Dagohoy. Dahil dito, nag-alsa si Dagohoy at nagtatag ng isang malayang pamahalaan sa kabundukan ng Bohol. Ang kanyang pag-aalsa ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino at nagpakita na ang diwa ng paglaban para sa katarungan at kalayaan ay hindi kailanman mamamatay sa puso ng mga Boholano. Katrivias, kapag sinabing Bohol, ano ang unang pumapasok sa isip niyo? Siyempre, ang Chocolate Hills. Ang mga ito ay higit sa 1,200 halos perpektong hugis kono ng mga burol na nakakalat sa mga bayan ng Carmen, Batuan at Sagbayan. Sa Tag-Araw, ang mga berdeng damo na tumatakip sa mga burol ay nagiging kulay tsokolat, kaya ito tinawag na Chocolate Hills. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga burol na ito ay mga coral reef deposit na nabuo noong sinaunang panahon at umahon mula sa ilalim ng dagat. Ito ay isang National Geological Monument at isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa bansa, isang tunay na obra maestra ng kalikasan. Pero hindi lang Chocolate Hills ang ipinagmamalaki ng Bohol. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo, ang Philippine tarsier. Ang mga maliliit na hayop na ito, na may malalaking mata, ay kasing laki lang ng kamao ng isang tao. Sila ay nocturnal, ibig sabihin, mas aktibo sila sa gabi. Dahil sa kanilang sensitibong kalikasan, kailangan nating maging maingat kapag bumibisita sa kanilang sanctuary. Ang pagprotekta sa mga tarsier at sa kanilang tirahan ay isang mahalagang advokasya sa Bohol. Ito ay isang paalala na ang pangangalaga sa ating kapaligiran at sa mga hayop na naninirahan dito ay responsibilidad nating lahat. Ang kultura ng Bohol ay isang magandang pagsasama-sama ng mga tradisyong Katoliko at mga sinaunang paniniwala. Makikita ito sa kanilang mga piyesta, tulad ng Sandugo Festival na ipinagdiriwang tuwing Hulyo para gunitain ang makasaysayang Blood Compact. Mayroon ding mga lumang simbahan na gawa sa coral stones tulad ng Baclayan Church na isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang mga simbahang ito ay hindi lamang lugar ng pagsamba kundi mga museo na naglalaman ng mga antigong artifacts at nagkukuwento ng pananampalatayang dinala ng mga Espanyol. Ang mga tradisyong ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya at pagpapahalaga ng mga Boholano sa kanilang kasaysayan. Bukod sa mga piyesta, kilala rin ang mga Boholano sa kanilang musika at sining. Ang sikat na Lobok Children's Choir ay nagkamit na ng maraming parangal sa buong mundo na nagpapakita ng talento ng mga Boholano sa pag-awit. Ang kanilang mga tradisyonal na sayaw at awit ay madalas na itinatanghal sa mga pagdiriwang. Bukod dito, ang kanilang mga sikat na pagkain tulad ng kalamay ay isang patunay ng kanilang galing sa pagluluto. Ang matamis at malagkit na kakaning ito, na nakalagay sa baw ng niyog, ay paboritong pasalubong ng mga turista. Ang mayamang kultura ng Bohol ay ang kaluluwa ng isla na nagbibigay buhay at kulay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kasaysayan ng Bohol ay puno ng mga hamon mula sa pananakop hanggang sa mga natural na kalamidad. Noong 2013, niyanig ang probinsya ng isang malakas na magnitude na 7.2 na lindol na sumira sa maraming kabahayan, kalsada, at maging sa kanilang mga makasaysayang simbahan. Ito ay isang malaking dagok sa mga Boholano, ngunit sa kabila ng trahedya, ipinakita nila ang kanilang pambihirang katatagan at pagkakaisa. Nagtulong-tulong ang komunidad, gobyerno at pribadong sektor upang muling itayo ang kanilang mga tahanan at buhayin ang kanilang ekonomiya. Ang pagbango na ito ay isang malakas na testamento sa diwa ng bayanihan na buhay sa puso ng bawat Boholano. Ang katatagan ng mga Boholano ay hindi lamang nasubok sa mga kalamidad. Sa paglipas ng mga siglo, napanatili nila ang kanilang mapayapang pamumuhay at matatag na paninindigan. Sila ay kilala bilang masisipag, matipid, at may malalim na pagmamahal sa kanilang pamilya at komunidad. Ang mga katangiang ito ay naging pundasyon ng kanilang pag-unlad. Sa kasalukuyan,
Ang Bohol ay isa sa mga nangungunang destinasyon ng mga turista sa Pilipinas, at ang kanilang ekonomiya ay patuloy na lumalago dahil sa turismo, agrikultura at information technology. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng kanilang kolektibong pagsisikap at positibong pananaw sa buhay. Ang Bohol ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa makasaysayang Sandugo na naging simula ng ugnayan sa mga Espanyol hanggang sa Dagohoy Rebellion na nagpakita ng tapang laban sa pang-api, ang isla ay naging saksi at kalahok sa paghubog ng ating bansa. Ang Bohol ay tahanan din ng isang pangulo, si Carlos P. Garcia, ang ika-8 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na kilala sa kanyang Filipino First Policy. Ang kanyang pamana ay isang paalala sa kontribusyon ng Bohol sa pambansang pamumuno at pagtataguyod ng kapakanan ng mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kasaysayan, nakita natin na ang Bohol ay higit pa sa Chocolate Hills at Tarsier. Ito ay isang isla na mayaman sa kasaysayan, kultura at mga kuwento ng katatagan. Ang mga Boholano, sa kanilang mapayapa at matatag na pamumuhay, ay patuloy na nagpapakita na sa kabila ng anumang hamon, ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ay mananaig. Kaya sa susunod na pagbisita nyo sa Bohol, alalahanin ninyo ang makulay na kasaysayan na humubog sa islang ito, dahil ang pag-alam sa nakaraan ay ang susi sa pag-unawa sa kasalukuyan. Hanggang sa susunod na kuwentuhan, mga katrivias.